Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Adela. 30 anyos at kasalukuyang nakatira sa Paete, Laguna. Hindi nyo lang alam pero napakahalaga sa akin ang liham kong ito. Dito ko'y binuhos ang lahat ng mga dalahin ko sa loob ng maraming taon. At naniniwala akong marami ang makakaunawa ng mga pinagdadaanan ko. Panganay ako sa 6 na magkakapatid. At gaya ng karamihan sa mga panganay, naging katuwang ako ng mga magulang ko sa pagpapaaral sa iba ko pang mga kapatid. Nagtatrabaho sa isang pagawaan ng kurtina ang nanay ko. Samantalang company driver naman si tatay. Maayos naman kaming nakakakain araw-araw, Tony. Pero syempre, mahigpit sa pera ang mga magulang ko. Wala kaming mga luho. Bawal humingi ng ekstra. Dapat makontento lang sa kung anong meron. Pero gumaan-gaan naman ang buhay namin kahit papaano nung nakakatulong na ako sa mga gastusin. Vocational course lang ang tinapos ko. Kaya laking pasalamat ko nang matanggap ako bilang receptionist sa isang hindi kalakihang hotel. Doon ko na nakilala si Nicolas. Mas mataas ang posisyon niya sa akin. Napakabait na tao, kaya mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Masaya ako sa aming relasyon. Hindi ko lang inasahan na dadaan kami sa napakaraming pagsubok. Anong sinabi mo, Adela? Ulitin mo nga. Buntis po ako, Tay. 2 buwan na. Buntis ka? Chonganer, wag ko kayong mag-alala. Pananagutan ko si Adela. Magpapakasalo kami. Kahit bukas pwede kaming pumunta sa City Hall para ayusin lahat ng mga kailangan. Manahimik ka muna, Nicolas. Yung anak ko ang kausap ko. Tay. Adela, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Tay. Hindi mo lang sinira ang buhay mo. Chonganer, pakakasalan ko. Tahimik, sabi! Kala mo ba natutuwa ako sa sinabi mong pakakasalan mo si Adela? Nagkakamali ka. Hindi importante sa akin kung pananagutan mo siya o hindi. Ha? Hindi lang buhay mo ang apektado dyan sa pagbubuntis mo, Adela. Pati kami! Kami ng nanay mo at mga kapatid mo. Ang ayos-ayos ng plano natin. Napakatahimik ng buhay natin, sabay ganito gagawin mo? Magpapakasal kayo, sige! Tapos ano? Bubukod kayo? Mamumuhay kayo na parang isang pamilya? Eh paano kami? Pipilain mo kami ng nanay mo. Alam mo naman kailangan namin ng tulong mo. Pero inuna mo yung pagiging tanga. Chonganer. Sa pagsalita mo, Nicolas, tatamaan ka sa akin. Tay, sorry po. Sorry. Hindi ko naman po alam na mangyayari to. Hindi mo alam? Hindi mo naisip anong posibleng mangyari nung binigay mo ang sarili mo sa lalaking yan? Maniwala ako sa'yo. Baka sinadya mo pa nga magpabuntis eh. Tay, hindi po totoo yan. Alam mo, hindi ko napapansin na bawat abot mo ng pera sa amin, ang sama-sama ng mukha mo. Pati yung 2 kapatid mo nagsusumbong. Hirap daw silang humingi ng baon sa'yo kasi puro ka sermon. Pangkain na lang ng mga kapatid mo, pinagdadamot mo pa. Ano? Tay, yung paninermon ko sa kanila ay tungkol sa pag-aaral, hindi sa pera. Kahit magharap-harap pa kami dito, Tay. Hindi na. Wala nang ganun-ganon. Sasayang lang tayo ng oras. Alam mo, mabuti pa. I-impake mo na lahat ng mga gamit mo. Lahat.
Mga gamit, libro, pati mga kalat mo. Lahat! Wala kang ititira sa pamamahay na to. Tay, ano hong ibig niyong sabihin? Matapang ka na, di ba? Gusto mo nang gawin kung anong naisip mong gawin? Ay di sige, malaya ka na. Mula sa araw na to, wala na kaming pakialam sa'yo. Tay, wag naman pong ganyan. Bumukod ka na. Total, magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Tay, hindi pa po kami handa. Kailangan ko pa po ng sapat na oras. Umalis ka na, Adela! Hihingi ka pa ng sapat na oras, ang kapal naman ang mukha mo. Wala kang utang na loob sa amin ng nanay mo. Akala ko pa man din na palaki ka namin na maayos. Yung pala ikaw yung magdadala ng matinding kamalasan sa amin. Kaya sige, mamuhay ka na sa sarili mo. At itong tatandaan mo, Adela, kasalanan mo kapag hindi nakapagtapos sa mga kapatid mo. Kargo mo kung ano man ang mangyayari sa amin. Pasok ka, Adela. Dito ko muna sa gilid ilalagay yung mga bag mo, ha. Yan. Ayusin ko muna yung kwarto ko. Lilipat ko sa ibang lagayan yung mga damit ko para ikaw ang gumamit ng cabinet ko. Hindi na. Ayos lang kahit humugot na lang ako sa bag ko ng damit. Uy, ano ka ba? Hindi pwedeng ganun. Hindi ka naman bisita dito. Nicolas, sigurado ka bang ayos lang na dito muna ako tumuloy? Adela, dito ka naman talaga titira. Kasama ko. Nicolas, paano ang mama mo? Ilang beses pa lang kami nagkikita. At hindi pa niya alam ang kalagayan ko. Tsak magugulat yun. Magugulat at magagalit. Magagalit? Bakit ako magagalit? Ay, ma, si Adela nandito. Kita ko nga. Magandang araw po, Tita Doray. Ano yung sinasabi ni Adela na magagalit ako? Ma, buti pa kumain muna tayo ng tanghalian tapos tsaka tayo mag-usap. Ano yung mga bag dyan sa gilid? Kanino yan? Kay Adela, ma. Kay Adela? Anong laman? Mga damit? Opo, ma, bali dito Huwag mo sabihin dito natitira si Adela. Nicolas. Ma, pwede ba tayo mag-usap? Doon muna tayo sa kusina. Bakit ba tayo pupunta doon? Ha? Magsalita ka na ngayon, Nicolas. Anong nangyayari? Ma, dito na po titira si Adela. Magkakaanak na po kami. Kaya mas mabuting kasama ko na siya para maalagaan ko siya ng maigi. Nabuntis mo si Adela? Opo, ma. 2 buwan na pong... Ay, Diyos mio. Nicolas naman. Ma, ba't naman ganyan yung reaksyon niyo? Hindi ba kayo masaya na magkakaapo na kayo? Akala ko ba may plano kang magtrabaho sa ibang bansa? Sabi mo nakapasa ka sa interview. Mag-a-abroad ka, Nicolas? Hindi. Ano lang yun. Plano pa lang naman. Hindi ba nag-aasikaso ka na ng mga requirements mo? Ma, Ba't di ko yata alam yun, Nicolas? hindi ko na nasabi sa'yo kasi wala na akong balak umalis. Nicolas! Ma, buntis si Adela. Alam nga namang iwan ko siya at iwan ang magiging anak namin. Pero sayang ang oportunidad, Nicolas. Pinaghirapan mong makuha yun tapos itatapon mo lang dahil sa babaeng yan? Ma, magiging asawa ko na si Adela. Sinong may sabi? Hindi ako papayag. Alam mo namang ayoko kay Adela. Po, Dami-dami nagkakagusto sa'yo, anak. Siya pa napili mo. Hindi tayo mayaman, pero bakit ka nakikipagrelasyon sa mas mahirap sa atin? Ma, hindi mahirap si na Adela. Anong hindi? Ikaw mismo nagsabi, 6 na magkakapatid. Mga magulang na mababa ang sweldo, tapos pinag-aaral pa niya yung 2 niyang kapatid gamit ang sweldo niya bilang receptionist sa isang hotel? Paano pala yun? Baka kalaunan ikaw na sumalo lahat ng problema ng pamilya nila. Ma, pwede ba mamaya na tayo mag-usap? Yung tayong 2 lang. Ay bakit? Ayaw mong marinig ni Adela yung mga sasabihin ko? Nahihiya ka sa kanya, ha? Siya nga, hindi nahiyang magpabuntis sa'yo. Sabi na. May kamalasang dalay ang babaeng yan. Nicolas, aalis na lang ako. Buti pa! Hindi, dito ka lang. Ma, tumigil na kayo. Hindi na ako bata para pigilan mo ng ganyan. Kaya kong buhayin si Adela at ang magiging anak namin. Hindi ako hingi ng tulong sa inyo.
Kung ayaw mo kami nandito, sige alis kami. Bigyan mo lang ako ng ilang araw para humanap ng malilipatan. Di nyo kailangan magmataas, Ma. Dahil galing din tayo sa walang-wala nung namatay si Papa. Pero kayo kinaya nyo naman na mag-isa, Ma, di ba? Kaya siguradong kakayanin din namin ni Adela. Tony, 24 anyos ako noong mga panahon na yun. Kahit nabiglaan ang pagdadalang tao ko, naisip ko may mga trabaho naman kami ni Nicolas. Pero hindi ko akalain na sa sobrang sama ng loob ay magagawa akong palayasin ni tatay. Balak na kasing tumigil ni tatay sa pagtatrabaho. Kaya lang hindi na ito matutuloy dahil sa halip na para sa kanila, para sa magiging anak ko na mapupunta ang perang pinagtatrabahuhan ko. Wala sa pamilya ko ang kumampi sa akin. Takot kay tatay ang mga kapatid ko. Samantalang dismayado rin sa akin si nanay. Wala rin akong naramdamang habag mula sa mama ni Nicolas. Mulat sa pool naman, ramdam ko na hindi ako gusto ni Mama Doray. Kasi sa tuwing bibisita ako sa bahay nila noon, nagkukulong lang siya sa kanyang kwarto. Nung ikinasal nga kami ni Nicolas sa West, kaming dalawa lang at ilang kaibigan ang naroon. Hindi nagpunta ang mama ni Nicolas at sino man sa pamilya ko. Hindi naging madali ang lahat sa amin, Tony. Napilitan akong mag-resign dahil naging masela ng pagbubuntis ko. Marami akong iniinom na gamot kaya malaki rin ang gastusin namin. At nang makapanganak na ako, hindi pa rin ako nakapagtrabaho. Binalaan kasi kami ni Mama Doray na wala siyang balak na maging yaya ng bata. Kaya naman nagdoble kayod si Nicolas. Lalo na't makalipas ang 2 taon, ay nasundan ng anak namin. Bukod sa regular niyang trabaho, may nakuhang sideline si Nicolas na computer at internet lang ang kailangan. Yun nga lang, panggabi ang oras ng pangalawa niyang trabaho. Tony, halos hindi na natutulog ang asawa ko. Kitang-kita ko sa kanya ang matinding pagod at puyat. Awang-awa ako sa kanya pero hindi ko naman alam kung ano ang pwede kong gawin para makatulong. Nasaan si Nicolas? Hindi pa ba siya kakain? Tinawag ko na po, Ma. Bababa na raw po siya. Asan si Luigi? Nasa kwarto ho. Nakatulog. Napagod kakalaro kanina sa labas. Kain na po kayo, Ma. Ito po kanin. Ayos lang ho ba sa inyo yung ulam? Nung namalengke po kasi ako, bagong dating yung mga bangus, kaya... Buti naman at hindi tostado yung pagkakaprito mo. Opo, Ma. Sinunod ko po yung... Oh, Nicolas! Ba't ang tagal mong bumaba? May tinapos pa kasi ako. Umupo ka na't kumain. Apo. Nak, ayos ka lang ba? Parang hindi magandang itsura mo ah. Pagod lang ako, Ma. Ewan ko ba naman kasi sa'yo at kumuha ka pa ng isa pang trabaho? Wala ka ng pahinga. Tignan mo, ang laki na ng pinayat mo. Ang itim-itim ng ilalim ng mata mo tsaka ang haba na ng buhok mo, anak. Napabayaan mo na talaga yung sarili mo. Sinasabi ko nga po kay Nicolas na bitiwan na yung isa niyang trabaho kasi kulang na po siya sa tulog. Paano hindi magkukumahog tong anak ko? Maraming bungangang kailangang pakainin. Ma. O bakit? Ang ayos-ayos ng buhay natin. Nasira lang nung may ibang taong pilit na kisali. Ma, utang na loob. Masakit ang ulo ko. Huwag na kayong tumagdag. Magbawas ka kasi ng trabaho. Hindi mo kailangan sagarin ang sarili mo. Ba't di mo pagtrabahuin niyang si Adela para naman hindi lang puro pag-aalaga ng batang silbi dito sa bahay? Total kasalanan naman niya eh. Nicolas? Nicolas! Nicolas! Ano nangyari?
gising! Nicolas! Nicolas! Gising, Nicolas! Ano ba? Hindi normal to. Adela, humingi ka ng tulong sa kapitbahay. Dadalhin natin sa ospital si Nicolas. Bumilos ka na, Adela. Dalihan mo! Opo, opo. Diyos ko, huwag niyo naman po pababayaan si Nicolas. Huwag po, Panginoon, maawa na po kayo. Maawa po kayo. Adela! Adela! Ma, Asan si Nicolas? Asan ang anak ko? nandun po sa may emergency. Bakit nandito ka? Ba't wala ka doon? Iniwan mo si Nicolas. Hindi, ma, kasi may kailangan po akong fill-upan kanina. Diyos kaya... ko naman, ano bang nangyari sa batang yon? Saan ba siya dinala? Ituro mo. Doon po, ma. Doon? Opo. Patient Santos? Santos? For Nicolas Santos? Si Nicolas, ma. Doc, dito po. Dito. Dok! Ako yung nanay ni Nicolas. Asan ang anak ko? Kumusta siya? Ma'am, sorry, wala na ho yung pasyente. Ano yun, Doc? Wala na ho si sir. Sinubukan pa po siyang i-revive, kaya lang po, hindi na po talaga kinaya. Hindi. Imposible yan. Doc, sigurado ka? Nicolas yung pangalan ng asawa ko. Baka nagkakamali lang. Nagkakamali lang kayo. Baka ibang... Doc? Sandali lang ho, mama. Bigyan ko po muna kayo ng oras ng mama nyo. Babalik po ako. Doc, sandali. Doc! 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 Ma, anong gagawin natin, ma? Hindi po ako naniniwalang patay na si Nicolas. Imposible po pupuntahan natin siya, ma. Hindi pa patay ang anak ko. Hindi pwede. Hindi si Nicolas. Hindi ang anak ko. Hindi pwedeng mamatay ang anak ko, Adela. Hindi! Mamatay na lahat. Wag lang ang anak ko. Wag ang anak ko! Tony, may nakitang problema sa puso ni Nicolas. Mataas din ang blood pressure niya. Samahan pa ng matinding pagod, puyat, at kung ano-anong inumin na pampagising. Yun ang mga naalala kong sinabi ng doktor kaya nauwi sa atake sa puso si Nicolas. 35 lang ang asawa ko noon. Sa totoo lang, ang daming nangyari nung araw na yun. Pero tila malabo pa sa alaala ko ang mga detalye. Basta ang sigurado ko lang ay umalingaw-ngaw sa buong ospital ang iyak ng dalawang babaeng nawala ng isang mahal sa buhay. Wala kaming pakialam ni Mama Doray kung pinagtitinginan na kami. Halos halikan na namin ang sahig sa sobrang hinagpis. Hindi ko alam kung sino sa amin ang mas nakakaawa. Ang inang nawala ng anak, ang babaeng nawala ng asawa, o ang mga batang maagang nawalan ng isang ama. Kami ang nanghinayang sa pagkawala ni Nicolas. Nakiramay ang lahat ng mga kaibigan namin, maliban sa aking pamilya. Wala akong narinig mula sa mga magulang ko. Ang mga kapatid ko naman nagpaabot ng pakikiramay sa text message. Akala ko sa pagkamatay ng asawa ko, kailangan ko nang bumalik sa amin. Pero mukhang wala naman pala akong uuwian. Dahil hindi pa rin sapat ang pighati ko para mapatawad ako ng pamilya ko. Buti na lang at hindi ako pinalayas ni Mama Doray. Kahit alam ko na
Sinisisi niya ako sa nangyari kay Nicolas. Dahil kung hindi ako naging pabigat, baka buhay pa ang asawa ko. Tony, nakakuha kami ng pera mula sa insurance ni Nicolas. Hindi naman ito kalakihan, pero itinabi na ito ni Mama Doray para sa pag-aaral ng 2 kong anak. 3 taon pa lang ang panganay kong si Luigi nung mawala si Nicolas. Samantalang mag-iisang taong gulang naman ang bunso kong si Mia. At dahil wala na ang padre de pamilya, ako ang kinailangang kumilos. Ginawa ko ang lahat para matanggap bilang call center agent. Walang nagawa si Mama Doray kundi alagaan ang mga anak ko. At sa loob ng ilang taon, ay nagawa ko namang tugunan ng mga pangangailangan namin. Buti na lang at maayos kausap ang biyenan ko pagdating sa mga bata. Kaya nabawasan ang mga iniisip ko. Hindi man kami sobrang magkasundo, pero kailangan naming magtulungan. Dahil wala na kaming ibang kakampi, maliban ng isa't isa. Totoo ba to? Totoo ba tong mga nangyayari? Adela. Ma, ang aga nyo naman po nagising. Bakit nandito ka pa? Wala ka bang pasok? Meron po, pero mag-absent po muna ako. At bakit? May pupuntahan ho ako. May lakad ka? Saan? Importante ba yan para magawa mong mag-absent? Bayad pa rin naman ho ako. Marami nga po akong leave na hindi pa nagagamit. Eh, sinong mag-aalaga sa mga anak mo? Hindi ka naman pala papasok sa trabaho. Baka naman pwede rin akong magpahinga. Ma, ayos lang ho ba kung bantayan niyo pa rin po yung mga bata? Hindi ko po kasi sila pwedeng dalhin sa pupuntahan ko. Eh, saan ba yan, ha? Maglalakwatsa ka lang siguro kasama yung mga kaibigan mo, no? Hindi po, Ma. Eh, saan ka nga pupunta? Sa ospital po, may appointment po ako. Sa ospital? Bakit? May sakit ka ba? Meron po, Ma. Anong sakit mo? Adela, kinakausap kita. Anong sakit mo? Oh, ba't ka umiiyak? Tinatanong ko lang anong sakit mo, bigla ka nang nagdrama dyan. Ma. Adela, magsalita ka na, ha? Bago pa ako mag-isip ng kung ano-ano. Ma, may nakitang bukol sa dibdib ko. Bukol? Stage 2 na raw. Stage 2? Anong stage 2? May cancer ako, Ma. May cancer ako. Kahit kailan talaga. Wala ka ng ibang dinala sa bahay na to kundi problema. 3 taon pa lang nung nawala ang kaisa-isa kong anak, Adela. 3 taon pa lang. Tapos ito na naman? May dala ka na namang masamang balita? Ma. Bakit ka nagkasakit? Paano? Anong pinaggagawa mo? Adela, ang laki pa ng atraso mo sa akin. Kaya wala kang karapatang magkasakit. Wala kang karapatang magkasakit!
Sinong nagsabi sa'yo pwede kang magkasakit, ha? Kapal ng mukha mo para magkasakit ka ng ganyan? Paano ka magpapagamot? Saan ka kukuha ng pera pang pa-opera? Sa perang pinaghirapan ng anak ko? Para sa mga apo ko yun, Adela! Sa mga apo ko! Tapos balak mo pang tulin! Malas ka talagang babae ka! Makinig ka sa sasabihin ko, Adela. Adela! Adela! Ma. Gawin mo ng paraan yan. Hindi ka pwedeng mamatay, naiintindihan mo? Hindi ka pwedeng mamatay! Dahil maliliit pa ang mga anak mo. Hindi pa nga marunong magbasa ng maayos ang panganay mo. Sinong may iwan sa kanila? Wala na ang tatay nila. Pati ba naman ikaw? Matanda na ako, Adela. Paano pag pati ako nawala na rin? At hindi imposible yun. Alam mo yan. Kaya tigilan mo ang kakaiyak dyan at kumilos ka na. Kung ayaw mong dumating ang araw na mapunta sa kung sino-sino lang ang mga anak mo. Tony, sa ilang taon kong nakasama si Mama Doray, alam ko nang hindi siya marunong magpakita ng kanyang tunay na emosyon. Kapag naglalabas siya ng kanyang saloobin, dinadaan niya ito sa maaanghang na salita. Mahilig siya magparinig, pero may saysay ang kanyang mga sinasabi. Kaya kahit nagawa akong saktan ng pisikal ni Mama Doray, alam kong dala lang yun ang pinaghalo-halong emosyon. Galit na galit siya pero kita ko ang awa at takot sa kanyang mga mata. Alam kong nasaktan siya para sa akin, para sa aming pamilya. Kasi paano na lang ang mga anak ko kapag may masamang nangyari sa akin? Ni hindi pa nga nila alam kung paanong kumain mag-isa. Kailangan nila ng tulong ko kahit sa pagligo. Kailangan pa nila ako, Tony. Kailangan nila ang kanilang ina. Lalo na't wala na ang kanilang ama. Kaya hindi ako nagpalamon sa lungkot. Sinunod ko ang plano ng aking mga doktor. Lahat ng payo nila sinunod ko. Sumailalim ako sa gamutan. Inalam kong maigi ang lahat tungkol sa aking sakit para lumakas ang aking loob. Marami nga ang nakakaligtas sa breast cancer. Kaya kung kaya nila, dapat kayanin ko rin. Ay, ang dami ko pa palang kailangang plantsahin. Lalo na mga uniforme ni Luigi. Teka, unahin ko nga munang tupiin to mga damit ni Mama. Nak, Mia, huwag ka masyadong malapit sa TV, ha? Nalabo ang mata mo. Oh, may dumating. Andiyan na siguro si Mama. Ma? Adela! Anong ginagawa mo? Ay, nagtutupi lang ho ako ng mga damit natin. Nagmeryenta na po ba kayo? Pumunta ho yung isang kapitbahay natin, si Manang Tisay. Nag-abot ng kakanin. Nasaan si Luigi? Nandun ho sa kalaro niya, yung katabing bahay ho natin. Aalis muna kami ng mga apo ko. Mamamasyal lang kami sandali. Mamamasyal? Nang ganitong oras ho? May sinama ako dito sa bahay. Mag-usap kayo. Po? Sino po? Isa sa mga nakababata mong kapatid. Si Hasmin ba yun?
Si Hasmin? Yung sumunod ho sa akin? Ewan ko kung pang ilan mong kapatid yun. Siya lang yung naabutan kong tao sa bahay niyo eh. Po? Ay, teka ma, ano pong ibig niyong sabihin? Dinala ko yung kapatid mo dito para malaman ng pamilya mo ang kalagayan mo. Ma, bakit niyo ho... Sinabi niyo ho kay Hasmin na may sakit ako? Hindi pa. Bahala ka na dun. Sinabi ko lang na kailangan mo siyang makausap. Ma naman. Abay, may sakit ka, Adela. Tinakbil ka man o hindi, pamilya mo pa rin sila. Ala ka namang suluhin kong pag-aalaga sa'yo. Sobra naman ata yun. Buhay pa yung mga magulang mo, kaya hayaan mo silang gampanan pa rin ang tungkulin nila. Teka, papapasukin ko na yung kapatid mo. Ma. Iha, pumasok ka na. Sige po. Ayusin mo yung buhok mo, gulo-gulo. Pero... Andito si Adela, oh. Ay, salamat ho. Ate? Mia, sama ka sa lola, dali. Ibibili kita ng ice cream. Lalabas na kami, Adela. Hasmin. Salamat ho. Ate? Hasmin. Ate, na-miss kita. Huling kita natin nung nakaraang Pasko pa eh. Kumusta ka na? Ayos lang. Wala namang bago. Pero ate, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nag-iba yung itsura mo? May sakit ka ba? Sabi nung biyenan mo, kailangan mo raw akong makausap. Bakit ate? May nangyari ba? Pasensya na ha. Ginulat lang din kasi ako ni Mama Doray. Hindi ko alam na papupuntahin ka niya dito. Hindi tuloy ako handa. Ate, may sakit ka ba? Anong sakit mo? Malala ba? Cancer. Cancer sa dibdib. Anong stage? Umakyat na sa stage 3. Diyos ko po. Pero lumalaban naman ako. Sumasailalim ako sa chemotherapy. Tapos, titignan pa kung pwede na ako maoperahan. Ayun, alam mo na. Ate, bakit hindi mo sinabi sa amin? Lalo na kay nanay at tatay. Dapat malaman nila to. Hasmin, nakalimutan mo na bang galit sa akin sina tatay? Oo, pero matagal na panahon na ang lumipas. Pag nalaman nilang may sakit ka, tsak na... Matagal na panahon na ang lumipas, pero ni minsan hindi nila ako kinumusta. Sabi ni Bunso, tinatapon daw ni tatay yung mga padala kong regalo. Oo nga, pero may sakit ka ate. Kahit sinong magulang lalambot ang puso pag nalamang mamamatay ng... Ang ibig kong sabihin... Agad ka nilang patatawarin pag nalaman nilang nahihirapan ka ng ganyan. Sa tingin mo ba, mamamatay na ako? Sorry ate. Sorry. Mali ako nang nasabi. Siyempre hindi. Hindi ka mamamatay. Sabi mo nga 'di ba lumalaban ka? At yun ang dapat mong gawin. Tsaka breast cancer lang yan. Lang? Maraming nalalagpasan yan at nabubuhay pa hanggang pagtanda, di ba? May mga kakilala nga ako nagkaganyan din eh, pero ayos naman sila. Basta magpagamot ka lang. Magpa-opera ka kung kailangan. Ate, sorry ah. Hindi ko alam kung ano pinagsasabi ko eh. Halika nga rito. Sorry, ate. Sorry. Wala yun. Ano ka ba? Naiintindihan kita. Hindi yun eh. Sorry kung wala akong ginawa nung pinalayas ka ni tatay. Sorry, wala akong ginawa hanggang ngayon. Sinabi ng mga pinagdaanan mo. Ni minsan hindi kita natulungan.
Ang hirap din kasi ng buhay ko, ate. Kaya pasensya na kung naiwan kitang mag-isa. Ayos lang yun. Huwag ka na umiyak dyan. Ay, baka pati ako maiyak niyan. Lahat naman tayo may kanya-kanyang problema. Kaya wala akong sama ng loob sa'yo. Isa pa, hindi naman ako nag-iisa. Kasama ko si Mama Doray. Siya ang karamay ko. Akala ko ba malupit sa'yo yun? Malupit ang pagkatao niya. Para siyang 2-in-1 eh. Kaya niyang gampanan ng papel ng isang nanay at tatay. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-iisa. Anong nararamdaman mo ngayon? Ayos naman ako. Wala namang sumasakit sa ngayon. Hindi. Natatakot ka ba? Oo naman. Sa bagay, bobo ng tanong ko. Lahat naman tayo takot mamatay eh. Hindi, Hasmin. Hindi ako takot mamatay. Mula nang mawala si Nicolas, nawala na rin ang takot kong mamatay. Pero ang kinakatakot ko eh, yung maiwan ng mga anak ko. Yung wala ako sa tabi nila kapag kailangan nila ako. Yung tatawagin nila ako, Mama, Mama, pero hindi ako makakarating. Ano na lang ang mararamdaman nila? Siguradong iiyak sila, Hasmin. Kaya yun ang kinakatakot ko. Yun lang. Di baling ako na lang ang magdusa. Huwag lang ang mga anak ko. Tony, takot ako na hindi makita ang paglaki ng mga anak ko. Gusto ko pa silang gabayan mula sa pagsagot ng mga assignment nila hanggang sa pagtuturo kung paano maintindihan ang kanilang sarili. Paano na lang kapag may nang-aaway sa kanila? Paano kapag may gustong manakit sa kanila? O di kaya ay pagsamantalahan ang kanilang kamusmusan? Sino ang poprotekta sa kanila? Malaki naman ang tiwala ko kay Mama Doray, pero may edad na siya at limitado na rin ang kaya niyang gawin. Alam kong magagawa niyang alagaan at mahalin ang mga bata. Pero paano kapag may nangyari sa kanyang masama? Saan mapupunta ang mga anak ko? Hindi ko naman alam kung matatanggap ng mga magulang ko ang apo nila. Gayong hindi pa nila nakikilala ang mga anak ko. Kaya gabi-gabi ako na lumuluhod at nananalangin sa Diyos, Tony. Buong puso akong nagmamakaawa na huwag niya muna akong kunin. Tinatanggap ko naman lahat ng pagsubok na ibinibigay niya, maliban sa kamatayan. Hindi ako pwedeng mamatay. Ayoko pang mamatay. Kaya lalaban ako, Tony. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa mga anak ko na nangangailangan pa sa akin. Tony, ipinaalam ng kapatid ko na si Hasmin ang kalagayan ko kina nanay at tatay. Pero ibang klase ang mga magulang ko. Tinawagan nila ako para kumustahin. Pero hanggang dun lang. Hindi dumating ang inaasahan kong kalinga. Ni hindi sila nakipagkita sa akin ng personal.
Kahit ang iba kong mga kapatid ay isang beses lang tumawag, tapos wala na. Sabi ni Jasmine, may sama rin daw ng loob ang mga kapatid ko sa akin. Buhat ng pinalayas ako ay natigil ang ilan sa kanila sa pag-aaral. Unti-unti naman silang nakabalik pero napag-iwanan na sila ng kanilang mga kaklase. Ako raw ang sinisisi ni tatay. Kaya pati mga kapatid ko nahawa na sa galit niya. Napaisip tuloy ako, Tony, kung ganun ba kalaki ang kasalanan ko para baliwalain pa rin nila sa kabila ng aking karamdaman. Hanggang sa napagtanto ko ang tunay na dahilan. Alam nila na mahal magpagamot kapag may cancer. Inisip siguro nila na hihingi ako ng tulong. Kilala ko ang mga magulang ko, Tony. Takot silang magutom. Kaya minabuti nilang panatilihin ang distansya sa pagitan namin para hindi na ako makadagdag sa kanilang pasanin. Paubos na ang ipon namin ni Nicolas. Baka hindi na ako makabili ng gamot sa susunod na linggo. Dapat na ba akong umutang? Ay, mukhang wala na akong pagpipilian. Hindi pwedeng magalawang perang nakalaan para sa pag-aaral ni na Luigi at ni Mia. Pero kanino kaya ako hihingi ng tulong? Oh, ba't parang nilamukos na papel yung mukha mo? Ma. Ano yan? Mga passbook? Ay, opo. Bakit mo tinitingnan yan? Wala ho, nililigpit ko lang. Eh bakit? Wala ka ng pera? Hindi po. Ayos lang po. Ay teka, ibabalik ko na po ito sa... Bakit hindi ka humingi ng tulong sa pamilya mo? Po? Eh hindi naman sila mahirap pa sa daga. May mga trabaho na yung mga kapatid mo, di ba? Isa na lang ata yung nag-aaral. Eh di may sapat na silang pera. Humingi ka ng tulong doon. Ma, hindi po pwede. Ha? Anong hindi pwede? Ibig ko hong sabihin, hindi ko po kaya. Hindi mo kayang humingi ng tulong? Sa sarili mong pamilya? Hindi ko po kasi sigurado kung anong estado ko sa kanila, lalo na kina tatay. Aba, wag mo sabihin galit pa rin sa'yo yung tatay mo kahit alam niyang may sakit ka. Hindi na po siguro, kaya lang hindi pa rin naman po kami nakakapag-usap ng normal, kaya parang Ay, ibang klase rin niyang magaling mong tatay, ano? Napakaisip bata. Daig pa yung mga apo ko kung magtampo. Eh, anong klaseng magulang yan? Parang hindi tao. Hindi bale, Ma. May mga kaibigan naman po akong pwede ko. Ay, hindi. Kailangan matauhan yung tatay mo. Po? Diyan ka lang. Aalis ako. Saan ho kayo pupunta, Ma? Saan pa? Eh di sa tatay mo. Ma, wag. Hayaan niyo na po sina tatay. At bakit? Sila nga dapat gumagawa ng mga ginagawa ko eh. Hindi naman kita tunay na anak pero ako nagpapakahirap para sa'yo. Namimihasa yung magulang mo ah. Akala ata nila mabait ako. Pwes, oras na para malaman nilang sira ulo ang biyenan mo. Tao po! Tao po! Eh no, mga hayop ba nakatira dyan? Ano yan? Ikaw si Henner, di ba? Yung tatay ni Adela. Ako nga. Kilala kita. Biyenan ka ni Adela. Ay, buti kilala mo ako. Ano ang kailangan niya? Didiretsohin na kita ha. Kailangan ni Adela ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot niya. Naubos na yung ipon nilang mag-asawa. Pati yung tulong pinansyal nung dati niyang pinagtatrabahuhan, nagamit na rin. Eh ano ngayon? Eh syempre, hindi pwedeng matigil ang gamutan niya. Kaya tulungan niyo si Adela. Baka
Baka naman meron kayong naitatabi dyan. Wala. Wala akong pera. Sigurado namang may extra kayong pera. Ang dami-dami niyong may hanap buhay eh. Bakit ba mas alam mo pa sa akin? Dito ka ba nakatira? Alam mo ba ang buhay namin? Hindi. Naman pala. Pero alam kong magagawa niyong tumulong kung gugustuhin niyo. Yan eh, kung may konsensya kayo. Mawalang galang na ho ha. Pero wala kayong karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Dahil Hindi ka ba nahihiya, Hener? Ano? Mauuna na nga mamatay sa'yo ang anak mo, pero ito ka at nagmamataas pa rin. Anak ka nang... Kaya pala makasirili ang anak mo noon eh. Nagmana pala sa'yo. Hoy, tanda. Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo ha. Wala kang alam sa pamilya namin, lalo na sa akin. Hindi mo alam kung ano mga pinagdaanan ko dahil kay Adela. Ay talaga? Naririnig mo ba yung sarili mo, Hener? Hanggang ngayon nagmamaktol ka pa rin. Nakalimutan mo atang ikaw ang nagpalaya sa anak mo. Palibhasa, galit ka lang kasi hindi mo nagamit si Adela para iahon kayo sa hirap. Naon siya may yung pangarap mong pagre-retiro ng maaga. Ay sus, alam ko na yan. Alam mo, babatuhin na kita ng paso eh. Ay sige, gawin mo. Ganon. Teka, diyan ka lang ha. Tay, ano nangyayari dito? Ma'am Doray? Halika ditong matanda ka ha. Tay! Tay, baba niyo yung paso. Ano gagawin niyo dyan? Tuturuan ko lang na leksyon yung matanda na yan. Ma'am Doray, umalis na ho kayo. Isa ka pa, Hasmin. May paiyak-iyak ka pa sa pamamahay ko. Wala ka rin palang pinagkaiba dyan sa magaling mong tatay. Hoy, Hener! Ma'am Doray! Kung hindi ka nahihiya sa anak mo, baka naman pwedeng mahiya ka sa akin. Kasi pangalawang beses ko nang maglilibing ng anak pag namatay si Adela. Wala akong pakialam sa'yo. Ganon? Pues sana magkasakit lahat ng anak mo. Anong sabi mo? Para maranasan mo ang naranasan ko. Walang iya ka, matanda ka. Tay, tama na! Halika dito. Tuturuan kita ng leksyon. Ha? Please, tama na po! Ano? Kung di mo nagawang damayan ang anak mo nung namatayan siya ng asawa, siguraduhin mong magpapakita ka, kayong lahat, pag si Adela naman ang nakaburol. Dahil kung hindi, isusumpa ko kayo. Isusumpa ko kayo! Hoy! Hoy, bumalik ka dito! Walang iya ka! Hoy! Tony, naikwento sa akin ni Mama Doray kung paano niya sinugod ang tatay ko. Wala man siyang nakuhang pera, pero masaya na raw siyang napagsalitaan ng kung ano-ano si tatay. Hindi tipikal na nanay si Mama Doray. Hindi siya malambing, pero may dahilan kung bakit siya ang naging biyenan ko. Kasi siya ang nagsilbing lakas ko noong mga panahong hinang-hina ako. Alam kong tunay na anak na ang tingin niya sa akin. At masaya ako na siya ang kasama ko habang pinagdadaanan ang matinding pagsubok. Dahil pareho kaming nanay. Ayaw niyang mawalan ulit ng anak. Ayoko rin namang mawalan ulit ng magulang ang mga anak ko. Tony, wala pa rin ginawa ang pamilya ko sa kabila ng pang-aaway ni Mama Doray. Kaya hindi pa rin nagbabago ang aking sitwasyon. Kailangan ko pa rin ng pera para mabuhay. At hindi ganun kadali humingi ng tulong pinansyal. Lahat ng mga kaibigan ko ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Maraming nagpaabot ng tulong pero hindi pa rin sapat. Mahaba naman ang proseso at hintayan kapag dumulog sa iba't ibang ahensya. Hindi pa tiyak kung mapapasama ako sa mapagbibigyan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti akong nawawalan ng pag-asa. Gusto kong maging positibo pero ang hirap dahil pakiramdam ko wala ng pag-asa. Kaya hindi ko napansin na imbis na labanan ang aking karamdaman, tila niyayakap ko na ito. Isang araw, ayoko na lang kumilos. Itinigil ko na rin ang pagdarasal. Sa halip na magmakaawa sa Diyos, nagyabang pa ako. Nasabi ko na kung kukunin niya ako, dali-dalian na niya. Kasi bukod sa sakit ng katawan, mas nakakapagod ang kabilaang sama ng loob.
Mia, pwede bang wag kang maingay? Nagpapahinga ako. Ang sakit ng katawan ko. Ano ba to? Nasaan ba yung tubig ko? Mia! Ano na naman bang ginawa mo? Likot-likot mo kasi. Nalaglagan ka tuloy ng libro. Ano? Nagpapabuhat ka? Sinabi ko na sa'yong nagpapahinga ako eh. Mia! Ay, bakit ka umiiyak ka po? Adela, umiiyak ang anak mo. Ba't di mo kargahin? Malaki na yan, Ma. Ang bigat-bigat ng habuhatin yan eh. Eh di ano, tititigan mo na lang siya. Ma. Mia, apo, halika dito sa lola. Oh, nasaktan ka ba? Ay, kawawa naman. Teka, Luigi! Luigi! Kunin mo nga sandali si Mia. Pakainin mo ng tsokolate. Yung binili ko kahapon, nasa ref. Oh, Mia, punta ka sa kuya mo. Kakain kayo ng chocolate, ha? Oo. Oh, sige na. Adela, mag-usap nga tayo. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang unti-unti kang dumidistansya sa mga bata? Wala ka nang ginawa kundi ang magkulong dito sa kwarto mo. Ma, pwedeng mamaya na lang. Gusto ko magpahinga. Kalahating araw ka nang nakahiga sa kama. Pagod ka pa rin? Ma naman. May cancer ako. Kala niyo ba gumagaan ang pakiramdam ko kapag humiga ako ng ilang oras? Pues nagkakamali kayo. Kahit 24 oras akong matulog, paggising ko, pagod na pagod pa rin ako. Ganon ang pakiramdam ng isang may cancer. Sana naman ho maisip niyo yun. At anong gusto mo, ha? Hayaan na lang kitang mabulok dito. Ha? Eh bakit? Suko ka na ba? Ayaw mo na ba? Ma, hindi niyo yata naiintindihan ang sitwasyon ko? Wala na akong pampagamot. Hindi ko na nga mapuntahan yung doktor ko kasi bawat punta ko 1,000 kaagad. Sinubukan ko nang humingi ng tulong sa mga kaibigan ko pero maski sila walang-wala rin. Yun na yun? Anong yun na yun, Ma? Nagawa mo na ba lahat ng pwede mong gawin? Oo nga, Ma. Lumuhod ka na ba at nagbakaawa? Ano? Eh sabi mo, nagawa mo na lahat eh. Ma, ano bang... Kanino ako luluhod? Kanino ako magmamakaawa? Sa lahat ng may pera. Eh kahit kanino, kahit sa akin. Ma, ano bang pinagsasasabi niyo? Adela, akala ko ba takot kang iwan ng mga anak mo? Ha? Pero bakit hindi ka ata desperadang gawin ang lahat? Natapa ka lang ng 1 beses eh, hindi ka na bumangon. Wala kang pera ngayon, kaya tinanggap mo na lang ang kapalaran mo. Eh, ang bilis mo namang panghinaan ng loob. Eh wala na nga po ako malalapitan, Ma. Sa akin ba, lumapit ka na? May pera ka ba? Eh kung meron, bakit hindi mo na lang ibigay? Bakit gusto mo pang magmakaawa ako sa'yo? Alam nga namang ibigay ko lang sa'yo yon ang ganun-ganun lang. Ngayong galing yun sa dugot pawis ko. At isa pa, hindi ko nga alam kung karapat-dapat ka eh. Eh tignan mo nga ang bilis mong sumuko. Ano bang gusto nyo, Ma? Ano bang kailangan nyo sa akin? Ayusin mo ang sarili mo. Puso mo lang ang mahina sa'yo, Adela, pero kayang-kaya pa ng katawan mo. Ma! Kaya ayusin mo ang sarili mo at alalahanin mo ang dahilan mo para mabuhay. Maging desperada ka. Kulitin mo ang Diyos na iligtas ka. Yun lang ang tanging paraan, Adela. Kung alam mo lang, araw-araw kong kinakalampag ang Diyos na huwag ka munang kunin. Dahil ako ang magulang. Hindi tamang ako ang naiiwan at naglilibing sa aking mga anak. Kaya lumabang ka, Adela. Patunayan mo sa Diyos na may karapatan ka pang mabuhay.
Tony, sa sobrang pagkalugmok ko, nalimutan ko ang dahilan kung bakit ako nakikipaglaban sa sakit ko. At yun ay ang makapiling pa ang aking mga anak. Tama ang biyanan ko. Hindi ko pa nga nagagawa ang lahat, sumusuko na ako agad. Sa kalagayan ko ay hindi na dapat ako nag-aaksaya ng panahon sa pag-iinarte. Dapat manatili akong nakakapit kahit nasa dulo na ako ng tali. At yun ang patuloy kong ginagawa ngayon, Tony. Nakikipaglaban pa rin ako sa cancer. Pero sa pagkakataong ito, malaki ang tiwala ko sa Diyos. Tila nakikipagtuos ako sa Kanya. Pero alam niya ang nilalaman ng aking puso. Isinusuko ko na sa Kanya ang lahat. Tony, nananalangin ako na kapag napili niyo ang liham ko, ay sabay namin itong pakikinggan ni na Mama Doray at ng mga anak ko. Pero kung sakali man na talagang kinailangan na ako sa langit, magsilbi sana itong mabuting alaala para sa aking mga anak. Sana'y makarating sa kanila ang aking pagmamahal saan man ako naroroon. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Adela. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.